Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat at kayo ay kumakain na siguro by this time dahil alas 7 na. Anong oras ka ba kumakain, attorney? Maaga. Ng dinner? Oo, maaga. Maaga. O bakit maaga? Kasi I tried yung IF. Ay, same. Ay, parehas kami. Tingnan natin kung mag-e-effect. Alam mo kasi nung Pasko, di ba? Oo nga. O sige, IF tayo. Di ba? Ako din. Natin, mga after 1 month. Oo, sabay tayo. Tingnan natin tumimbang. Baka parehas kaming magulantang. Kung na-scary yun, kung sa hindi timbang. But anyway, kayo po ay kumakain at kami po ay masaya na makita kayong kumakain. Okay. Busog lang kayo, kami masaya na. Oo. Kasi mas kaya kong ma-skip ang dinner kaysa breakfast. Ah, really? Ako Ikaw? hindi ako nagbe-breakfast until 12. O, di pwede ka kumain ng late. Until 6. Tapos walang break. Wala na. Ang tagal. Talagang gusto kong pumayat. Bakit Ako naman ba? hanggang 15 hours. So, Ayan. Sige. Sa mga nakikinig po sa atin, sa inyo pong lahat, ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre, abogada de Campanilla, nakaparehas kong nag-IF. Ayan, may tayong project. Attorney, PG Galang. Oh, hello po sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon sa YouTube Live and Facebook Live. Yan. O, diba? Sabi ko nga, ibang colors natin ngayon, ha? Oo nga, hangover ng Pasko. Kaya nga tayo nag-IF. Matingkad. Kaya tayo nag-IF. Ngayon sa mga gusto pa nang mag-text sa amin, sa Globe, it's 0954-310-0331 and for Smart, it's 0961-770-8807. Ayan. Uy, alam mo, minsan may nagte-text sa akin at nagme-message, nagpi-PM. Sabi niya, ay, magtatanong ho kami, ganyan-ganyan. Sabi ko, ay, sakto. Dahil sa mga katanungan yung yan, pwedeng-pwede sa TV, UP, mag-PM po kayo dyan. Ayan. At siguradong ipipila namin ang inyong mga katanungan para itanong kay Attorney PG o kaya naman ay kay GM Danny Concepcion. Magandang tactic yan. Kaya madami rin kasi nagte-text sa akin. Dami. Alam mo yun, parang, alam mo, ito na lang i-text mo. Yes, para maipila natin at marinig talaga nila yung sagot at para ma-expound yung sagot at maintindihan nila, di ba? Yes, so kasi minsan pag text ang hirap, O tsaka kasi usually yung mga tanong nila, madami rin ibang mga ganong sitwasyon. At least madaming natulungan. Tama. At saka hindi, sa daldal kong to, lahat ng itatanong ko, naitanong ko na sa'yo. Sige. Well, anyway, ito na po ang ating first texter na si Joshua. Siya po ay galing sa Cebu. Layo nito, attorney, ha? Cebu City. Siya ay 36 years old. Magandang araw po, attorney. Isa po akong single dad. At nais ko sanang kuhanan ng passport ang aking 7 taong gulang na anak. Hindi po kami kasal ng kanyang ina. Kaya nga single dad siya, no? At mula pa noong 2021 ay iniwan na po sa akin ang bata matapos siyang sumama sa ibang Tao. lalaki. Ay, Malay mo hindi. ay, oo nga. Okay. I'm Malay not mo hindi. sure. Okay. Basta tao. Oo. Sa kasalukuyan po ay wala na akong komunikasyon at hindi ko rin po alam kung nasaan ang ina ng aking anak. Dahil po dito, nais ko pong humingi ng legal na advice kung anong tamang proseso para makakuha ng passport para sa aking anak sa kawalan ng kanyang ina. O kung hindi po makakakuha ng consent dahil siya po ay hindi na makontak. Meron po bang affidavit na pwedeng gawin o court order or legal document na kailangan kong iproseso para sa kustodiya as a single bilang custodial parent. father? Yan. Maraming salamat po. Okay, ganito lang ha. Ako naman ay ano lang ha, nagtatanong lang, hindi po inyo, baka hindi nito kaso. Meron kasi na mga ganyan na talagang sinasadyang hindi ipakita yung nanay. Bakit? Kasi para madala sa ibang bansa. May ganon. Meron ganon. Pero hindi ko sinasabing ikaw yun, friend. Ha? Okay, huwag siya masyadong sensitive. Pero may ganon. May ganon. Okay. Actually, sa mga... 7 years old lang, ha? At saka hindi siya ang tatay Ay, hindi siya yung, kumbaga, legitimate father. Illegitimate father siya Hindi sila kasal. Oo. So, pag ganyan, pag hindi kayo kasal, ang sole parental authority is the mother, ha? Kasi ganun yun. Paano kung na-prove niya na 2021 pa, inabandon na Oo, ng actually, okay. Hindi nanay. automatic na porket wala yung nanay, makukuha ng tatay ang
custody ng... Really? Hindi automatic. Eh, siya yung tunay na ama. Kahit sa DNA, siya ang Pero tunay na ama. Oo. So, ang mangyayari dyan is, una, papatunayan niya siyang ama, mukhang hindi naman contested. Pangalawa, you have to get custody, legal custody of Kasi your wag na own natin child. pag-usapan ng passport kasi talagang hindi siya Oo, makakakuha. Talagang hindi siya makakakuha niyan dahil ang sole parental authority is the mother. It's an illegitimate child. Okay. So, how can you as a father, as the biological dad, you have to get legal custody. How do you do that? Okay, first you have to prove that the mother is an unfit mother. Like, how do you do that? Okay. Eh, hindi mo na nga siya makita. Paano natin po-prove? Ayan, actually, abandonment is one of the grounds sa DPWH. But how can you prove Sa abandonment? DSWD pala. How can you prove abandon? Example, It's a parang hindi case ako nag-exert ng effort. Mukhang ito, 2021. 2021, tama ba? Pakibaba. 2021 pa lang, tapos ilang taon na yung bata? 7. Oo. So, 5 taon na. So, 2 years old pa lang yung bata, iniwan na. Pag ikaw ang abogado niyan, attorney, paano mo ipoprove na abandoned yung bata? No communication, hindi nagvi-visit, they don't even know where she is. Eh, paano kung yung tatay pala naglalayo? Oh, well, iimbestigahan yan, di ba? Kung ganun pala yun, di ba? At saka, kunyari, usually it's the biological father or sometimes yung grandparents ang makakakuha nung custody niya na. So, grandparents nung babae? Yung babae, the maternal grandparents. Paano? Oo nga, ba't hindi mo pala kunin yung, yung maternal grandparents ko? Baka malaman mo kung nasaan. Oo, di ba? Yung consent. So, unfortunately, yun talaga yung medyo masalimuot yung proseso dahil nga hindi hindi kayo kasal. Tsaka talagang pinoproteksyonan din yan from the, yung Kasi sila mahigpit. human trafficking. Kasi yung ganon. sinabi mo nga, di ba, madaming sitwasyon na ganyan. So, the law is kind of strict, di ba? Dahil nga, and unfortunately, ang mga tatamaan na dyan ay yung mga legit. Okay, I will turn the table. Okay. What if, for example, the mother is the one taking care of the child? So, ibig sabihin, hindi na niya kailangan Hindi niya kailangan ng consent ng tatay? for the, sole parental authority. OMG! Paano kung tatay naman ang nagalit? Sabi niya, teka muna, ba't mo ilalayo yung anak ko sa akin? Hindi na illegitimate. That is not fair. Oo, I know. Although, minsan naman, kung acknowledge yan, you can have you have, the only right is the right to support actually. You have the right to support. OMG! Paano kung Although, now, I think it's a little bit lenient. Minsan binibigyan ng visitation ang biological dad. But, visitation lang? Dapat di ba balance ang bata? Dapat meron siyang tatay, nanay na nakikilala at balance Ideally. at for the sake of the child. I know, best interest. Pero yun na nga. Under the law, sole parental authority ang nanay sa illegitimate child. I think the Supreme Court will have a problem. Wala ba nagganyan sa Supreme Court? Wala ba nagtanong sa Supreme Court niyan? Paano naman yung baka baliktad, baka yung father ang Alam mo mas... kung bakit Katulad yan, no? Alam mo Father kung ang mas... bakit ganyan? Kasi parang they encourage marriage. They encourage to legalize the union. Kasi actually, marriage kasi, yung iba ayaw, pero okay na naman sa dalawang adults na hindi man. Pero kung may mga anak kayo, ano nga naman yung mga karapatan, di ba? Like yung pagmamana, yung... Sa school pa lang yan, ang hirap ng inuhin yan. Well, nakakasad. But anyway, yun ang batas, yun ang kailangan nating sundin. Yes. Anyway, find a lawyer, no? Dun sa nag-text sa atin kanina. Get full custody. Para maka-file ka ng full Para kung custody sa makuha anak mo mo. na yung may court order. Anywhere ka na pwedeng pumunta. Yes, kasi you're the one who's now going to be recognized by the FA as the one who will apply kasi minor. May DSWD bang involved yan? Yes, of course. Okay, sige. Okay, so get the best lawyer that you can get. Okay, sige. Ito na. Si Angela ng Bulacan. Magandang gabi sa'yo, Angela ng Bulacan. Hello po, good afternoon. Hello. Good evening sa'yo. Gabi na po. Oo, magandang gabi sa'yo, Angela. Bulacan. How are you? Ano ako na po ready, hindi okay. Ano daw? Ano raw? Okay lang raw. Okay lang na siya. Bakit di okay yung tenga ko? Oo nga eh. Hindi ko masyado Hindi ko naintindihan. naman, pero parang yun ang una ko na okay lang raw Okay. siya. O, sige, pero Angela. baka hindi ka talaga masyadong okay, tumatawag ka sa amin Oh. eh. Hindi, anong problema mo, Angela?
Naiyak siya. O natawa. Natawa siya. Pwedeng Okay. naiyak. Angela, are you okay? Wala. Okay. Okay, balikan na lang. Babalikan natin mamaya. Balikan natin si Angela, ha? Uy, balikan niyo si Angela, ha? Sabi niya, okay siya. Oo nga. Okay, sige. O, eto muna. Si Carla, siya ay 30 years old ng Pasig City. Attorney, isa po akong single mom. At kumuha ako ng yaya noong January 5. May malinaw po kaming usapan na kung ayaw na niyang magtrabaho, kailangan niya pong magbigay ng at least 2 weeks na notice. Kahapon po, abay bigla na lang siyang umuwi dahil daw may emergency sa kanila. At iniwan ng 1 taong kong gulang kahit alam niyang may night shift ako. Nangako po siya na babalik sa hapon pero hindi na po siya bumalik. May dahilan po ba ako maniwala na hindi totoo ang kanyang dahilan at posibleng nagsimula siya ng bagong trabaho? May usapan po kami ng sahod ay tuwing ika-30th. Ngunit bibigyan ko sana siya ng kalahati ngayong 15. At natitirang kalahati bilang final pay kung magbibigay siya ng maayos na abiso. Ngayon po ay hinihingi niya ang buong sahod kahit bigla siyang umalis. Bilang employer, obligasyon ko po ba na ibigay ang buong sahod? At maaari ko po bang i-hold o bawasan ito dahil sa biglang pag-alis niya or awol niya? Ang tanong ko, saan niya iniwan yung bata? Yun na nga, ano? 1 year old, saan niya iniwan? Hindi ko alam. Dahil kung iniwan niya yan, kung Night saan-saan. shift siya. O nga, ano naman, kawawa naman yung bata. I mean, saan niya iniwan yung bata? Kung, okay, eto alam mo naman, malikot ang isip ko, attorney. Kung iniwan lang niya natutulog doon at sinabihan lang niya, ay iniwan ko dito yung bata, tapos aalis na ako. May criminal responsibility ba siya doon? Parang neglect. Tingnan natin, di ba? Kung iiwan niya. Pero, kasi yaya siya eh, di ba? Oo So nga. yung kasambahay siya. Tapos parang iniwan niya, if the child is put in danger, pwedeng, Definitely 1 year old. kasi walang kasama sa bahay. Walang kasama sa bahay ba yan? Hindi natin alam eh. Okay, Di ba? kung sakaling wala, yun lang, tanong lang, meron ba siyang O bawal negligence? kang mag-iwan ng batang ganong kaedad Okay. na mag-isa actually. Okay, pero kung may kasama siya, hindi yan hindi magiging naman. Lalo applicable. naman kami natutulog naman kung nasa Oo. kabilang kwarto, same Okay. house. Okay. Okay, so hindi naman siya applicable. So pagka iniwan mo lang siyang mag-isa, yun ang merong Oo. maaring magkaroon. Maaring. Pero Okay. ang tanong niya ay about sweldo. Sweldo. Okay. Actually, sa kasambahay, di ba may batas about kasambahay, di ba? Yes. Yung kasambahay law. Ang alam ko, ang minimum amount, number of days prior notice, bago sila makalis is 5 days. 5 days. 5 days prior to them leaving. Alam natin din nangyayari. Alam natin hindi nangyayari yon, pero sa batas, at least 5 days before they leave, magbigay sila ng abiso. Okay. And sa kanila, 2 weeks, matagal, ano? So, ano na... Pero hindi nga daw naging 2 weeks. O, so, lagi naman nangyayari ba yung bigla-bigla, tapos hindi nababalik, O kasi parang magpapaalam. nakahanap lang daw ng ibang trabaho. Usually may ibang, or emergency, but usually ibang trabaho. Ibang na. trabaho. True. May tanong siya na parang, meron pa ba akong dahilan parang hindi siya paniwalaan? Hindi ko alam, hindi natin alam yun. kung Correct. ano. Pero under the law, okay, the minimum is 5 days before, kailangan magbigay sila ng Abiso. Okay. O apparently, bigla na lang umalis, so walang abiso. Ano ang karapatan ng employer pag gano'n, di ba? They can withhold the salary. Kasi unpaid. Even though, parang they can withhold or forfeit the salary, unpaid salary, even though they've already earned Kasi it. bigla kang umalis. Biglang umalis. Okay. But merong until only 15 days. Kasi 'di ba ang atin is ang salary natin is per day, 'di ba? Yung rate nila. Okay. So ang pwede mo lang i-withhold sa kanila is up to 15 days. Pero ano ang withhold mo sa kanya? Yung natrabaho lang niya. So for na araw. for example, let's say nagpaalam ngayon pero isang buwan na siya nagtrabaho sa iyo tapos hindi mo pa nasisweldo yung Isang buwan. Yung isang buwan. So let's say 30 days, no? Tapos hindi siya nagbigay ng notice. 'Di ba? So ang karapatan mo, hindi mo na siya sisweldohan ng kung ano yung huling sweldo niya up to 15 days. So ang bibigay mo sa kanya doon sa sitwasyon na yon, kalahati. So ngayon, dahil nga ang sinasabi niya dito, na hinihingi daw ay yung buong salary. So kung hindi buong- naman niya pinagtrabahuhan yun. Oo, so kung ang buong salary, kung naibigay mo na yung 15, tapos yung hanggang 30 na, pwede mo nang hindi siya sweldohan kasi bigla kang, kahit na let's say, umalis siya ng 15, tapos umalis siya ng
ng 20th, may 5 days siyang tinrabaho. Pero since walang notice, you are legally, i-withhold na yon, di na isisweldo yon. Kasi nga hindi ka binigyan ng notice. Ang tanong ko, Pero kung binigyan ka ng notice, you have to give, di ba? okay, ang tanong ko, hindi ka niya binigyan ng notice, tapos bibigyan mo pa siya ng pera? Hindi, kasi earned na Pero yun eh. hold mo yun. lang, hold lang, walang consequence Forfeit. yun? No, forfeit. Hindi mo na bibigay. Talaga hindi mo nabibigay? Up to 15 Pwede. up to 15 days of salary lang ang pwede mong Kunin. ang kunin. So, kunwari, example Yan lang, na, January 1 to 15, tapos nung 16, aalis siya. Dapat 30 pa ang sweldo niya. Kasi sinabi niya, dapat nga bibigyan ko siya nung 15. Hindi na natuloy yun kasi Pwede wala mo nang na nga. hindi ibigay. So, wag mo nang ibibigay yung 1 to 15 kahit Pwede. trinabaho niya dahil nag-awol siya. Oo, yung hindi niya tinupad yung 5 days notice. Okay, I got The only time na they are entitled to it without notice is, kunyari, kung may dahilan naman kung bakit siya biglang umalis. sabi nga niya, emergency. Oh, yun na nga. Ang dahilan is, nakalagay yun, if abuse, kung minamaltrato siya, Okay. kung merong sakit na nakakahawa. Meron daw siyang emergency. Assuming na may emergency siya, for example, na tatay niya, nanay niya, do you have to prove na totoong emergency bago ko ibigay? Hindi. Actually, that's not one of the grounds for lack of notice. Hindi, for example, the money, kasi syempre, pinag-uusapan natin yung ang kailangan lang naman nila is talagang pera, di ba? Ang, kunwari, sabi niya, may emergency kasi tatay ko eh. Paano ko malalaman kung totoong emergency nga yung tatay mo? Kukunin mo sa kanyang pera, pero para lang, things like that. Well, kung totoo How naman, would you know? usually naman in this day and age, kung totoong ganyan, madali na magbigay ng prueba, picture na di ba, kunyari, kung may sakit, ganyan. Tapos kumuha ng picture doon sa may kapitbahay na nakahiga lang, sa may, sa may kabahaong. Let us be kind. Give them the benefit of the doubt. Di ba? Sige. Pero pwede ba siyang humingi ng prueba? Pwede naman, lalo na kunyari kung humihingi ng pera. Ngayon, what I'm saying is the legal the legal limits of what you can do. I'm not saying about there are no limits to generosity kung Correct. kung gusto mo naman bigyan yung kung naging mabuti naman sa yung kasambahay mo. Sa tingin ko hindi, galit siya. Galit siya. Okay, so wag mo na Kasi ibigay. iniwanan yung anak niya. Oo, nakakainis nga naman yun. So, legally, yun na nga, kung wala yung 5-day notice, Okay. at kung wala naman siyang dahilan para biglang umalis agad, na inaabuso siya, minamaltrato, or merong sakit sa bahay na parang nakakahawa, ay you are legally to forfeit 15, up to Okay. a maximum of 15 days. Alright. O, eto na. Nawala yung kaninang caller. Patawagin niyo ulit. Si Wala. Wayne. Tagig naman ito. Hi, magandang gabi sa Wayne. Good evening, Hello po, Wayne. Good evening po, attorney. Hi, Wayne. Hi. Kamusta ka na, Wayne? I'm okay naman po. Ayan. O, sige. Wayne, sino ako? Medyo choppy po, sorry. Ay, Chubby. chubby. Ay, Akala ko sabi ko medyo chubby. okay. Baba na natin ang Oo telepono. nga, oo nga. kung Ako medyo parang gusto ko ring baba yung telepono pag chubby. Nag-IF Oo, na si nga. Mariaw ako ha. Mariaw, tsaka si Attorney PG ha. Okay ha. Ayan po, malinaw na po. Ayan, ulitin natin. Si Mariaw ako ha, tsaka si Attorney PG Hi, ha. Wayne. Hello po, Miss Maria and Attorney P. Ayun. Ayun, alam na niya pangalan natin. No? Sige. Kasi baka, Okay. tama nga naman, baka ibang show ang O tinatawagan. kaya nga, baka ibang show eh. Let us Baka verify. yung anyway, Wayne, anong problema? So, ayun po, may question lang po ako. Ako po tsaka yung partner ko, meron po kaming kinukuhang binabayaran rather na property ngayon. And curious lang po ako kasi nakapangalan po sa akin yung property and LGBT partner po kami. Just in case po kasi na may mangyari sa akin, ganyan, or mawala po ako, bali yung rights po ng property is mapupunta sa kapatid ko. Ethically po, gusto ko lang po sana malaman is may pwede akong gawin on my end. Kasi in case mawala ako, doon po sa partner ko pumapunta yung property dahil parehas po kaming nagbabayad doon. Ay, maganda yan. Magandang tanong yan. Oo, kasi nga, Yes, separation. Hindi pa recognized kasi Yes. ang LGBT Yeah. partnerships, no? So, Yeah. Since nakapangalan sa'yo, syempre there is a presumption na ikaw ang may-ari. At yung pagbabayad, kung ito ay under loan, di ba? At nagbabayad kayo Pero dalawa silang nagbabayad. Okay, ang tanong ko is yung loan, although usually pag pinapautang ka,
Isa lang kasi minsan eh. Oo, isa lang eh. Okay, para to protect the rights of your partner, no, habang buhay pa kayo o ikaw ay kung pwede maging co-owner kayo ng property. Paano gagawin yung co-ownership? Ang magiging ano dyan is that ibebenta mo ang kalahati ng interest mo, kunwari, di ba, sa iyong partner para mailipat. Pero pero kailangan mo nang bayaran yung utang kasi Paano kung ano nga, ito ha, hindi ko sinasabi ha. But that's long term, di ba? Yes. Pero now, what you can do is between the two of you, treat it like parang meron kayo kasulatan na Pwede ba yung kasulatan lang? oo naman, oo, na parang you acknowledge that your partner is paying half of whatever it is that para just in case may mangyari sa iyo, Wayne, kahit papaano protected si kahit mabawi man lamang yung kanyang Totoo naman. mabawi man lamang yung kanyang naipundar para sa property na yan. At para Kailangan ba abogado sumulat, attorney? hindi naman. Di ba mas maganda kung abogado? Mas maganda, pero hindi rin kailangan. Pero magandang sa inyong dalawa at panotaryo nyo para merong prueba na it was signed by you and your partner legally, na acknowledging that just in case something happens, your estate has a debt to their partner. Oo, kasi ito lang on a normal situation, attorney. Example lang kunwari hindi kayo nakagawa, siya lang yung nakapangalan. Hindi ko sinasabing malakas ka pa naman, di ba, Wayne? Pero just in case, whatever happens to Wayne, pagka siya lang ang nakasulat, ano mangyayari doon? Kanino mapupunta yung property? Tama, kung wala namang heirs si Wayne, let's say, walang anak, walang asawang legal, at wala na rin mga magulang, Kanino mapupunta? sa mga kapatid. Ayan. Yun nga yung kinakatakutan ni Wayne kasi nga baka daw mapunta sa kapatid. Syempre, ang nag-ambag doon yung partner. Kasi ang rule dyan is it goes up, it goes down first, Oo. then it goes up. Kung wala, goes up. Kung wala, it goes side. Ayan. Nakuha mo, Wayne? Kopya po. Thank you so much, Attorney PG. Okay. Okay, thank you. Alam mo, maganda yung kaninang pinag-usapan natin kasi alam ko isa yan sa mga binabalangkas ngayon ng mga mambapatas. Hindi na yung same-sex marriage. I think meron Yun. nakasalang na bill. I don't know kung sino lang ang nag-file. Oo. Na parang not legalizing marriage but Yes. more of setting the guidelines on LGBT partnership For their for the properties. At even, Yes. alam mo, not even property. Ako, tingin ko rin even yung mga personal decisions. Like, for example, kunyari, di ba, usually kung ikaw ay yumaon, sino nagde-decide kung saan ka ililibing arrangements? Yung asawa mo. Oo, totoo. Okay, Hindi nanay at tatay. Ano? Yung asawa mo. Sa kanila, pag gano'n na nangyari, Paano na? di ba, usually, Sa kanya nagbilin. sa kanya nagbilin, di ba? Ay. Diba? Sige, ang sad. O kaya yung parang, yung pag-aampon. Ay, oo, tama Oo, yan. diba? Parang kasi minsan- may mga ngayon, nag-ampon na sila. Oo, actually, usually naman mag-aampon dahil di naman sila pwedeng gumawa biologically silang dalawa, di ba? Or usually, wala namang surrogacy sa atin sa Pilipinas or whatever. So, the normal is may mag-aampon. Usually, isa, dalawa. Aside from their property, parang gusto ko rin mangyari na merong ganung batas na how do you allow them? Yes. How do you allow them to you do have that? You have to really protect the children kasi most of the time pag pera na pinag-uusapan, yung mga kapatid mo dati okay, pero nung Parang medyo ano nga ba yun, di ba? pera na di ba? Hindi naman yung totoong anak yan. Sa Kasi akin, to legally adopt, yung anak yan and if it's a legally adopted child by them, nagmamana yan. dapat. Oo, di ba? So, Kaya nga nagtrabaho siguro para sa batang yun. if our laws can, sige, wag natin sa ikasal, but at least if they are allowed to jointly adopt, doesn't that adopted child will be able to inherit like a child. Di maganda yun, ano? That's Kasi true. that actually mirrors real life. Oo, Yung nangyayari yan. true. Tapos parang usually yung naampon, hindi malaman kung saan ilalagay kung nawala na nga yung kanyang mga magulang. Oh, that's very sad. But anyway, sana meron tayong matatalinong mga mambabata. Makaisip na hindi lang pera minsan relationship. That's true. At hindi lang pera.
Okay, wala na naman ako magandang sasabihin. Wag Kaya na. magpapaalam Bagong taon na. tayo. Magpapaalam na tayo. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. Sana po'y marami kayong natutunan at kung sakali man na may mga katanungan kayo, kami bukas Monday to Friday. 7. Pwedeng mag-text? Pwede. Oo. Anong oras nga? Alas 7. Alas 7. I'd like to say hi to my Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. Maraming salamat pong muli. Ako inyong Mare ng Bayan. At ako inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli. Bye! Bye-bye!